So, Mayor Vico, mabalik sa iyo. Kaisa mo ko sa kagustuhan mo ng pagbabago at yung progreso na hinahangad mo para sa ating bansa. Kaisa mo ko dyan. Kamusta sa inyo mga tol? Ito, nagbabalik na naman ng pinakasiga sa lahat ng mga siga. Siyempre, ang inyong lingkod. At ngayon, ang video natin ay about sa pagkukumpara ko mula sa Singapore at Pilipinas. Gusto ko tong gawing video na to kasi para mamulat kayo, lalo na yung mga kabataan dyan, mga Gen Z, Millennials, at kahit yung mga may edad na, no, lahat tayo magtulong-tulong para magkaroon ng magandang progreso ang ating bansa. Kasi kung di natin to gagawin ngayon, kung hindi tayo mamumulat ngayon, kung di tayo kikilos, magiging bangkarote talaga ang bansa natin. At wala, kahit na mamatay tayo, hindi natin makikita na ang Pilipinas uunlad. Kaya ito, unahin ko, no. Dahil siguro nanirahan ako sa Singapore ng more or less 2 years din nung nag-aral ako dyan. Natapos ko ang postgraduate diploma ko dyan in management. Tapos natapos ko din ang Masters in Business Administration ko dyan sa Singapore. At ang degree ko mula pa yan sa UK, sa United Kingdom, University of Northampton. At ito, kaya ako sinabi to, kinonekta ko kasi dun sa loob ng 2 taon na yun na paninirahan ko sa Singapore, talagang nakita ko, na-realize ko na napakaswerte ng mga Singaporean dun sa bansa nila kasi napakaganda ng sistema, napaka-efficient ng mga public transportation, napakagaling ng mga namumunong mga leader sa kanilang gobyerno, napakalinis ng kapaligiran, napaka-safe ng environment. Kahit mag-iwan kayo ng mga mamahaling gamit din sa public place, hindi yan gagalawin ng mga lokal, no. Ganyan kaganda ang Singapore. Pero ano ang malaking kaibahan ng bansa natin, Pilipinas, sa Singapore? Unang-una na very high ang corruption rate sa atin, alam niyo yan. Very high ang crime rate. Ang drugs, malala sa atin. Ano pa? Pang-apat, takot yung mga negosyante mag-invest sa atin. Paano tayo makahabol? Yun ang tanong. Diba? Huwag na magsisiyan. Kailangan dito laging gagawa tayo ng solusyon as soon as possible. Kikilos tayo. Kasi na-research ko, lately medyo hindi ako busy kaya nag-research ako sa internet ng mga data, no? At napagtanto ko na abutin pala tayo ng 30 to 40 years. Imagine niyo yun, ang tagal. Para makasabay sa Singapore, Yun ay ibig sabihin 4 na dekada. Napakatagal. So kung ilang taon na kayo ngayon, plus nyo, di ba? Abutan nyo pa ba yun kung sakali? Na-stress na nga kayo ngayon sa mga bayarin ng bills dahil nga nagtataasan yung mga bilihin, yung inflation rate, di ba? So, ibig ko sabihin, kung hahayaan lang natin yung mga politiko nakaupo na gawin ang gusto nilang klase ng pamumuno at tayo manunood lang, magsisitting pretty, talagang abutin na tayong maputi na ang buhok natin o baka nasa kabaong na tayo. Hindi pa rin umuunlad ang Pilipinas. Kailangan kikilos tayo ngayon. Ako, nagagalit na sa akin yung mga magulang ko. Bakit daw ako nag-aksaya ng panahon sa ganitong klaseng mga video? Wala naman daw ako napapala. Totoo naman ito nga, meron na akong milyon-milyon. Hindi sa pagyayabang para lang alam nyo, di ba? Mga ginto ko, hindi ko na sinusot ngayon dahil sobrang sakit na sa leg. More than 1 kilo, pag pinagsabay-sabay ko yan, sasakit leg ko, wala, iniwan ko na lang. At pwede na lang akong mag-relax ngayon, magpunta sa beach, mag-book ng mga flights sa mga gandang bansa, mag-roam around, no, at mag-relax nga. Pero ba't ako gumagawa ng ganito? Kasi sa tingin ko may magagawa ko. May magagawa ko bilang isang Pilipino na mag-raise ng isang social awareness para sa inyo. Kahit na wala ako dyan sa Pilipinas ngayon dahil nga yan, ginipit ako, inapid. Pati yung anak kong bata dinamay nitong demonyo na Makating na sagasaan ko nung panahon ni Digong dahil sa pakikipaglabang ko sa illegal na droga at anomalya, corruption. Nandito ako ngayon, ilang taon na sa ibang bansa. Gusto kong gawin ang responsibilidad ko. Tingin ko isa tong responsibilidad bilang isang Pilipino na makapag-ambag ng kahit anong klaseng kontribusyon para sa ikakaunlad ng bansa natin. At ito ay simpleng paraan lang
Pero sa tingin ko, kung sasabayan nyo ako ang mag-i-starter. Yung mga takot magsalita dyan, ako na ang gagawa para sa inyo. Dahil bukod dati pa naman talaga akong ganito na doon pa lang sa lugar ko sa Makati, talagang nagsa-stand out ako sa pakikipaglaban sa mga illegal na droga at sa mga korap na tao. At ngayon gusto ko lang na invite kayo dyan, either Makaleni kayo o DDS man o kung sino man ang binoto nyo sa presidente ng mga nakaraang eleksyon. Kalimutan na natin yung mga division na yan, yung mga kulay ng politika na yan. This time, magsama-sama sana tayo. Magsama-sama tayo para sa isang common goal na for the betterment of our country. Paano natin gagawin to? Masyadong broad. Pag sinabi mong ganyan, betterment of the country, di ba? Masyadong mataas. Sisimulan natin ito mga tol sa ating mga lokalidad, mga komunidad, mga barabarangay. Paano? Ito sasabihin ko, makinig kayo. Unang-una, isa sa mga hinahangaan kong politiko ngayon si Mayor Vico ng Pasig. Siya yung pumuputok na pangalan talaga. Siya yung una ko naiisip pagka sa salitang good governance, yung transparency, di ba? Kasi tinan nyo, ang laki ng nasave niya sa kanyang termino sa Pasig. Ibig sabihin, hindi siya naging corrupt. Alam nyo kung ganyan lang ang mga city mayor sa buong NCR, sa buong bansa, mas mapapabilis ang ating pag-angat. Sigurado ako dyan. At pangalawa, yung tapang ni VP Sara Duterte sa pakikipaglaban tulad ng kanyang ama. Yung tapang na labanan ng mga illegal na droga, kailangan yan, kasama yan sa formula sa pag-angat ng bansa natin. Singapore, i-connect ako ulit. Tinan si Lee Kuan Yew. Kung hindi niya ginawang firm ang kanyang batas, death penalty dyan sa mga drug traffickers, hindi ganyan ang Singapore ngayon. Malamang, bagsak pa rin yung bansa na yan. Diba? Pangatlong tao, Benjamin Magalong ng Baguio City. Mayor Benji Magalong. Pakialamerong tao, pero napakagaling ng kanyang pangingialam dahil pinapakialaman niya yung mga presyo ng mga expenditure ng gobyerno, yung mga ilaw-ilaw sa kalsada. Nalaman niya na overpriced yung mga yun, yung presyo times 4. Imagine niyo yun. Ang laki ng kickback ng mga taong gobyerno ng mga buhayan na yan. So yung tatlong yan, kasama yun sa formula. Pakialamerong Magalong, matapang na Duterte, honest na Vico. Yung tatlong taong yan, kaya ako ginaganahan gumawa ng mga gantong video dahil nagkakaroon ako ng lakas na loob. Nakikita ko yung magandang pag-asa ng Pilipinas. Pero kulang yun. 3 lang sila. Yung mga nakaupong mga politiko sa mga lokalidad, ang dami niyan, daan-daan. Pag yung mga yan, hindi tayo kumilos, hindi tayo tumugon sa mga nakikita nating mga corrupt practices nila, mga anomalya. Matatabunan yung 3 tao na yan, Vico, Magalong, tsaka si Sara. Mababaliwala ang kahit anong galing nila ng leadership nila. Kailangan dito magkaroon tayo ng bagong sistema tulad sa Singapore. Yung mga tao dun, hindi nila hinahayaan na maging corrupt ang mga leader nila. Napapatalsik yan agad pagka ganun. At takot tuloy yung mga taong gobyerno sa Singapore na gumawa ng corruption. Dahil nga, isang mali nila, alam nila na yung taong bayan very concerned. Inaalagaan nila yung growth ng ng bansa nila . Tayo, anong aalagaan natin hindi pa nga natin nasisimulan yung tuloy-tuloy dapat na progreso . Isa sa mga problema natin yan yung change in leadership tsaka governance style, yung away politika lagi na tuloy yung mga nasimulan nung previous term, kinokontra ng bago, tapos panibago na naman. Walang katapusan na cycle hanggang sa madagdagan yung mga utang sa IMF. Wala. Bangkarote ang bagsak talaga ng Pilipinas. Pustahan tayo mga tol. Kahit na 5 years, 10 years from now, maniwala kayo sa akin. Ito rin si Mayor Vico. Napanood ko yung video niya kasi nung nakaraan na sinabi niya wala siyang balak tumakbo for a higher position. Napaka-humble ng taong to, si Mayor Vico. Sabi niya na mas gusto niya mag-giveaway sa mga deserving na tao. O kaya gusto rin niya makipagtulungan sa mga taong may the same feelings at political will tulad niya, na may pagmamahal sa bayan. Kaya Mayor Vico, kaisa mo ako dyan,
Ako simpleng mamamayan lang ako. Pero parehas tayo ng pagmamahal sa bayan. Parehas tayo na hindi tayo sumusuko. Dahil alam natin na pag nasa tama tayo, marami mang humadlang sa atin, Diyos ang kakampi natin. Naniniwala ko na mabuting tao ka, Mayor Vico. Kaya ako, kaisa mo ko, kung kakailanganin mong serbisyo ko, anumang klase na yan, kahit na nandito ako, wala din sa Pilipinas, ibibigay ko yan sa'yo for the betterment of our country. So, yan din mga tol, sana kayo din. Let's build the social awareness na kung saan mga kabataan, Gen Z millennials, nasa sa inyong power at influence ng social media, nasa atin yan, nasa kamay natin yan na kaya nating baguhin ang sistema ng gobyerno natin. Kita nyo na ipanalo nyo si Bam Aquino. Nakakasurpresa, di ba? Kita nyo na panalo nyo pati si Kiko. Ibig sabihin, pagka kumilos kayo, malakas ang puwersa nyo, malakas ang puwersa natin. Tayong mga younger generation, kaya natin higitan yung mga laos na pangalan na yun sa politika. Mas meron tayong pagmamahal sa bayan natin. Bakit? Common sense na lang. Mas malayo pa yung tatahakin natin na mileage kumpara dyan sa mga old names na sa politics. Kaya nasa sa atin ang kapangyarihan talaga kung tutusin. Kung gusto natin kumilos ngayon na, wag nang bukas o sa makalawa, ngayon na mismo. Let's make Philippines better than Singapore. Yan ang tinatawag ko sa movement ko. Simpleng movement lang to, awareness lang, no? Pero napakagandang pangarap lang talaga mga tol kung sasabayan nyo ako. Hindi malayong magkatotoo to. So let's base it on facts, no? At saka sa data. Mahirap yung puro salita, yung puro dreaming, yung drawing. Pagka ganito nagtulong-tulong tayo, kailangan isa-isayin natin. Kailangan meron tayong first step, second step, tsaka yung mga finishing touches, kumbaga, di ba? So, unang-una dun tayo sa baseline natin, foundation, kumbaga. Magtatayo ka ng isang building, kailangan matibay yung foundation mo. Ano yung foundation na yun? Sa tingin ko, dapat unahin dyan yung transparency. Full transparency dapat ang ating gobyerno. Mula sa pinakamaliit na sangay ng barangay, papunta ng communities, local government, mga city hall, munisipyo, provincial capitals, hanggang sa Senate, yan, patasan ng patasan, hanggang sa executive branch, vice president, president. Kailangan full transparency. Ang idea ko, sana makagawa tayo, ang gagaling nyo, mga Gen Z, mga new generation sa IT. Kung makagawa tayo ng application na kung saan, kasi alam naman natin meron ng FOI, Freedom of Information, di ba? Yung pwede nating ma-check dapat kung magkano ang ginastos sa isang proyekto na yan, yung pinapagawang kalsada dito, yung mga ilaw na yan sa isang city hall. Karapatan nating malaman yan kung magkano yung mga yon, itemize. Pero yung mga tao kasi tamad, busy, sabi nila. Yung iba naman takot lang talaga makialam, baka di sila makakuha ng ayuda, ganyan, pag naging pakialamero sila. Mali yun. Pero dapat meron tayong application na pwede nating ma-check dyan, updated dapat lagi, yung magkano yung ginagastos ng gobyerno, ng city hall o barangay. Para nakikita natin kung overspending ba to. Itong papintura ni Kapitan, itong paggawa ng kalsada ni Mayor, Congressman. 'Di ba? Pag nakitang overspending, alam niyo na, hindi naman nanalo sa susunod yung mga yan. Sila mismo matatakot gumawa ng korupsyon. At saka dapat tighter yung measure, tighter yung penalty sa mga ganyang paglabag pagka nag-overspend ang isang politiko. Dapat yan ang unahin natin, corruption. Kasi pagka hindi natin to kinorek yung mga business investor, paano magkakatiwala na mag-invest sa isang bansa na puro corrupt practices ang nandyan sa paligid? Wala. 'Di ba? May magtsatsaga, ilan lang. So, pangalawa, kailangan, nilista ko na dito kasi nung hindi ako busy, inano ko nga to pinagtuunan pansin ko, pinag-isipan ko din, nag-research ako. Kailangan edukasyon, pangalawa. Bakit edukasyon? Ang tagal-tagal ng mga politiko sinasabi, libreng paaral, free scholarship, college. Oo, nandyan na yan. Pero what I'm saying is,
yung mas quality na edukasyon tulad ng Singapore, yun ang prioritize nila. Si Lee Kuan Yew, napanood ko yung video na kung saan sinabi niya ayaw niyang bastang matuto lang magsalita ng English yung mga Singaporean. Tinatawag niya, tinutokso niya Singlish, Singaporean English, parang ganun. I don't want you to speak Singlish, but I want you to speak the standard English accent. Sabi niya ganun. Gusto niya talaga makipagsabayan sa Western standards yung the way of speaking ng mga Singaporean Ganun ang isang leader. Mataas ang pangarap niya para sa mga anak niya, sa mga constituents niya. So tayo dapat ganun kataas. Hindi sapat yung makakapagtapos ka sa public school, matapos mo kolehiyo, mag-apply ka dyan sa mga call center, 7-Eleven o kung saan mga mall. Okay na. Hindi dapat pwede na. Di ba? Yan ang kasabihan natin ngayon Kailangan level up tayo. Anong panahon na kasi kasabay niyan pagka high quality of education, hindi na boboto yung mga simpleng tao na nasa rural areas, nasa mga probinsya, na mga kandidatong sa tingin ko hindi qualified tulad nila Lito Lapid. Yung iba kasi hindi sila ganun kalawak yung kanilang mental capacity So yung intellectual capacity nila nakalimit lang sa very basic na mga kaalaman. Kasi nga kulang ang ating education system hindi ganun kaganda. Kung gagawin natin tong mas mataas na quality, matututo na yung mga tao na bumoto ng tama. Paano ba bumoto? Hindi sa looks, hindi sa status, hindi sa artista o hindi, kundi sa kwalifikasyon. Ano ba ang natapos nito? Ano ba ang mga plano nito? Ito ba pag nakaupo ba to, meron ba itong magagawa o baka mamaya magpapasikat lang to o magpapayaman? Critical thinking ang pagboto dapat Kasi ang laki ng impact niyan sa buhay ng mga tao, ang pag-elect ng leaders. Ngayon, kung hindi natin gagawin yun, wala. More than 50% ng ating populasyon parang bumoboto ng mga mangmang. Sorry to say. Balik tayo dun sa usaping corruption ulit. Bibigyan ko kayo ng mas certain na example Doon sa Makati may nakausap ako dyan na isang politiko, tago natin sa pangalang Boy Cruz. Nung nakausap ko yan si Boy Cruz, sabi sa akin na, alam mo ba Sherwin na ang budget ng barangay ay 3 million, kung di ako nagkakamali, 3 million para sa SK. SK lang yun mga tol Sangguniang Kabataan, 3 million per year daw. Hindi ko tinatanong kung magkano, bigla lang sinabi sa akin. Tapos hindi naman ako interesado sa kung magkano budget na yun Pero nagulat lang talaga ako kasi ganun pala kalaki. Pero yung mga proyekto ng SK dun sa lugar ko, parang hindi yata nagmamatch doon sa laki ng pondo. Yun ang nararamdaman ko bilang isang residente ng aming lugar doon Tapos hanggang ngayon parang ganun pa rin. Yung laki ng 3 million parang hindi ko ramdam. Siguro ganun din kayo yung mga nakatira ngayon dyan So anong gagawin natin? Kailangan din aalamin natin kung magkano ba talaga ang budget at kung magkano ang nilalabas nilang expenses. Maging matapang kayo kasi right nyo yan Uso na ngayon ng cellphone, di ba? Video lang yan, mapapahiya na yung mga tao pagka ayaw nila magbigay ng impormasyon sa inyo. Right yan, may freedom of information tayong tinatawag, batas yan. So, kailangan din may pakialam din kayo. Pera nyo yan, taxpayers money natin yan Kaya yan. So, Mayor Vico, mabalik sa iyo. Kaisa mo ko sa kagustuhan mo ng pagbabago at yung progreso na hinahangad mo para sa ating bansa. Kaisa mo ko dyan. Kung kakailanganin mo ang tulong ko, kahit na simpleng tulong bilang isang mamamayang Pilipino, isang karangalan na makapag-ambag para sa ating bayan Kaya Mayor Vico, kahit na hindi tayo magkakilala, asahan mo na parehas tayo ng mission at vision which is for the betterment of our country. Kaya yan mga tol, kaya kayo rin sana sumabay na kayo sa agos. Sa tamang agos, hindi sa mali. Dahil kung hindi nyo ikikilos to,
Hindi kayo kikilos ngayon. Wala. Maghihintay ba kayo ng 40 years o baka never na? Ang sakit isipin, di ba? Pero kung kikilos kayo ngayon, kaya natin to in 5 to 10 years makasabay sa Singapore. Hindi mahirap paniwalaan yan mga tol. Ako, negosyante ako. Nagbe-base ako sa numbers, sa facts. Realistic. At kung sasabayan nyo ako, kayong mga millennials, Gen Z, hindi malayong magkatotoo yan. Pero kung hindi kayo sasabay sa akin, ano magagawa natin? Manood na lang at let it be. So, nasa sa inyo pa rin ang pasya, mga tol. Kaya yan, maraming salamat sa inyo. Sana nasa mabuting kalagayan kayo lagi niyan sa Pilipinas. At yan, laging unahin nyo ang bayan. Diba? Ay, ano ba ang sabi nila General Luna? Yan. Pagiging makabayan, hindi yan dapat ginagawang katawa-tawa. Bagkus, yan ay dapat hinahangaan. Tulad ng mga katangiang naka-Vico. Yan. Yan ang mga ilan lang sa mga politikong pwede kong tingalain. The rest, utusan ng bayan ang tingin ko. Pero Mayor Vico, you deserve my respect. You deserve the respect of Filipino people. Ayan mga tol, kaya maraming salamat hanggang sa muli. Ang inyong nag-iisang tigasin ng Cavite, Win Andrada.